Naupo ako sa dati kong pwesto. Pasimple akong tiningnan ni Betty kaya hinarap ko siya. Wala akong masuot, sabi ko sa kanya. Mukha ba akong magsisimba? Tumawa siya. Hindi naman. Sinenyasan niya ako ng tumayo. May kulang, anya. Binuksan niya ang kanyang drawer sa kanilabas doon ang manipis na belt na may magandang buckle. Much better. Ayusin din natin ang buhok mo. Pinusod niya ito ng mataas, saka naglugay ng ilang hibla ng buhok sa aking harapan. Inayos din niya ang kilay ko, sa ako nilagyan ng kaunting eyeshadow. Saktong tapos na niya akong ayusan nang tumunog ang elevator. Napatayo kami ni Betty. Nakangiti naming binati si Sir Ethan. Good morning, sir. Saglit na binaba ni Ethan ang hawak niyang cellphone. Good morning. Bati niya pabalik bago siya nagdire-diretso sa kanyang opisina. Hindi ko maintindihan pero hindi ako natuwa sa inasta niya. Parang kahapon ayos naman kami. Pero bakit pakiramdam ko inisnab niya ako? Bumuntong hininga ako. Nasa trabaho kami. Malamang. Siya ang boss at ako ang kanyang PA. Pagkaraan ng 1 minuto, kinatok ko ang kanyang pintuan. Pinihit ko ito bago ako sumilip sa awang ng pinto. May binabasa siyang papel na nitingnan ako ay hindi niya ginawa. Sir, coffee po? Yes, please. Sagot niya nang hindi din ako tinatapunan ng tingin. Marahil importante ang binabasa niyang papel. Nagpunta ako ng pantry upang timplahan ko siya ng kape. Kumatok ulit ako ng 2 beses bago ko pinihit ang pintuan. Nilapag ko ang kape sa gilid ng kanyang mesa. May pag-uutos ka pa po? Wala na, salamat. Kunot-noo akong lumabas ng kanyang opisina. Ang weird niya. O baka ako lang ang weird. Naupo ako sa pwesto ko at tinulungan ko na lang si Betty sa kanyang ginagawa. Hanggang sumapit ang tanghali, hindi lumabas si Sir sa kanyang opisina. Hindi din niya kami tinawag ni Betty. Tanungin mo kung magpapadeliver siya ng lunch niya? Utos sa akin ni Betty. Parte daw kasi yon ng trabaho ko. Sir, ano pong gusto mong lunch? Tanong ko sa kanya. Nagbabasa pa din siya ng mga papeles. Kakain ako sa labas. Tiningnan ko ang papel na binigay sa akin ni Betty kanina. Schedule ito ni Sir. Wala naman siyang ibang schedule ngayon ni. Okay, sir. Hindi ko maintindihan pero parang ang bigat ng katawan ko ngayon. Excited pa man din akong pumasok pero ngayon na nandito na ako sa trabaho parang tamad na tamad ako. Anong sabi? Tanong ni Betty. Kakain daw sa labas. Sabi ko, okay, sabay na lang tayo kumain. May baon ka ba? Wala, kumain na lang tayo sa labas. Wow, asensado na. Tamang-tama may bagong bukas na butik sa tapat. Tingin-tingin tayo? Okay, tipid kong sagot. Nakakaubos ng energy si Sir Ethan. Pakiramdam ko tuloy galit siya kaya hindi siya namamansin ngayon. Ano naman kayang nagawa ko sa kanya? Ang ayos pa naman naming dalawa bago kami naghiwalay kahapon na. Bahala na nga siya. Bagay sa'yo to, Farah, sabi ni Betty habang winawagayway ang hawak na kulay pulang dress. Sinilip ko ang price tag. 250 lang. Kunin mo na yan, anya. Dahil may pera ako, kinuha ko naman. Tiglan lang natin kung hindi maglaway sa akin ang Ethan na yun bukas. Bakit ko ba yun naiisip? Kagabi pa ako nawiwirduhan sa sarili ko. Nahirapan akong matulog kakaisip sa kanya. Kahit ayaw ko siyang isipin, sumisiksik siya sa utak ko. Excited pa akong pumasok kanina pero hindi talaga niya ako pinansin. Akala ko pa man din. Hay nako, Farah, malala ka na. Bumili ako ng blazer at sandals, pati na din ng bag. Ubos agad ang pera na binigay ni Ethan sa akin. Nauna kaming nakabalik ni Betty sa opisina. Si Sir Ethan naman ay mag-aalas 2 na nang makabalik. May kasama siyang babae. Dire-diretso silang pumasok sa kanilang opisina habang ako naman ay hindi makapag-concentrate sa trabaho kakaisip kung ano ang ginagawa nila sa loob ng opisina. Alas 4 ng hapon nang umalis ang babae at saktong alas 5 nang umuwi si Sir. Isuot mo yan bukas ha? Bilin sa akin ni Betty bago kami maghiwalay ng daan. Oo, matamlay kong sagot. Maglalakad sana ako papunta sa sakayan papuntang Quiapo upang makapagsimba saglit nang may makita akong grupo ng mga palaboy. Dali-dali akong tumalikod at naglakad pabalik. Sumakay ako ng jeep at diretsyong umuwi sa amin.
Kinaumagahan, pumasok ako na suot ang mga pinamili namin ni Betty kahapon. Pak! Sino ka, girl? Gandara! Mukhang mamahalin, sabi ni Betty habang hinihintay akong makalapit sa kanya sa elevator. Rumampa naman ako. Kinembot-kembot ko ang aking balakang at inisway-sway ko pa ang aking buhok. Tawang-tawa kaming dalawa. Kamunti kitang hindi makilala, girl. Mukha kang CEO sa aura mo. Ay, gusto ko yan. Dahil dyan, ililibre kita sa sahod ko. Nagtawanan kaming dalawa. Pasara na ang elevator nang bigla itong bumukas ulit. Nagkagulatan pa kami ni Sir Ethan. Binati ni Betty si Sir samantalang napatanga naman ako kay Sir. Ilang sandali siyang nakatunganga bago siya pumasok sa loob ng elevator. Umatras naman ako sa dingding. Tinitigan ko ang kanyang refleksyon sa dingding. Nakatutok siya sa kanyang cellphone. Seryoso at kunot ang kanyang noo. Nakakapanibago sa itsura niya na laging nakangisi nitong mga nagdaang araw. Binulsa niya ang kanyang cellphone at tumayo ng diretsyo. Saktong nagtama ang aming mga paningin sa refleksyon niya sa dingding. Tinitigan ko siya pero nauna siyang nag-iwas ng tingin. Ano bang nangyayari sa kanya? Bakit pakiramdam ko iniiwasan niya ako? Naiinis tuloy ako. Nauna siyang naglakad papasok sa kanyang opisina nang magbukas ang elevator. Anong problema nun? Bulong ko. Kanya naman talaga si Sir, sagot ni Betty. Ganyan? Paanong ganyan? Seryoso talaga siyang tao, Farah. Masanay ka na. Parang hindi naman. Hindi yun ang Ethan na nakasama ko nitong mga nakaraang araw. Pero sige, kung ganyan talaga siya, di sige. Hindi ko na lang dapat gawing personal ang lahat. Lalo at nandito ako para sa trabaho. Si Betty ang nagbigay ng kanyang kape dahil busy ako sa telepono kanina. 11:00 nang lumabas siya ng kanyang opisina. Tiningnan niya ako pero hindi ko siya pinansin. Siniko ako ni Betty. May meeting si Sir, bulong niya. Oo nga pala, kaya pala hinintuan ako. Agad akong tumayo, sumunod sa kanya patungong elevator. Nakailang tikhim ako para agawin ang kanyang pansin pero hindi man lang niya ako binalingan ng tingin. Hanggang sa makarating kami sa basement, hindi talaga niya ako tinapunan ng tingin. Good afternoon, Mr. Tan. Nakipagkamay siya sa matandang lalaki na nakamiting namin ngayon. Ngumiti ang matanda sa akin. Your new secretary? Tanong niya kay Ethan. Inabot din niya ang kanyang kamay sa akin. Nakangiti ko itong tinanggap. Farah at your service, sir. Personal assistant po ako ni Sir Ethan. Oh, I see. Kung hindi ko lang talaga kilala si Ethan, I would assume that you're his girlfriend. Biglang tumawa si Ethan at hindi ko nagustuhan ang kanyang tawa. Para bang nang iinsulto ang tawang yun. Naupo na kami at agad namang kinuha ng waiter ang aming order. Habang naghihintay sa pagkain, nag-uusap ang dalawa. Tahimik naman akong nakikinig habang nililista ang mga ito. I'm sorry I'm late. Sabi ng isang lalaki na pumasok dito sa private room na inuukupan namin. Kumunot ang kanyang noo nang makalapit siya sa amin. Ganon din ang naging reaksyon ko. This is Xavier, my second son. Pakilala ni Mr. Tan sa lalaki. Nakipagkamay siya kay Ethan bago muling binaling sa akin ang kanyang mga mata. Sa gilid ng aking mga mata, nakita ko ang pagsulyap sa akin ni Ethan. Have we met before? Tanong ni Xavier sa akin. Ngayon, naagaw na namin ng tuluyan ang atensyon ni na Mr. Tan at Ethan. Nanlaki ang aking mga mata nang maalala ko siya. You know her? Tanong ng kanyang ama. Tumango siya. Ikaw yun, di ba? Sa may Pasay? Itanggi mo, Farah, itanggi mo! Sigaw ng aking utak. Pero alam kong ang ilang sandali kong pagkatahimik ay patunay na kilala ko siya. Ngumiti siya. Nice to meet you again. You look nice. Sambit niya. Pinilit kong ngumiti. Same po, sir. Gwapo ka pa din. Tumawa siya. Maging ang kanyang ama ay nakitawa din. Pero may isang tao na mukhang hindi masaya. Farah, wait! Awat sa akin ni Xavier nang pasakay na ako ng sasakyan ni Ethan. Kahit nakasimangot na si Ethan, hinintay ko pa din si Xavier. Can I get your number? Napamaanga ako kay Xavier. Bakit niya hihingi ang number ko?
Wala akong cellphone eh. Nagkamot ako ng ulo. Ayaw mo lang ibigay sa akin. Nagtatampo niyang sagot. Wala nga talaga. Sabi ko sabay pakita sa kanya ng loob ng aking bag. I have an extra phone here. Ibibigay ko na lang sa'yo. Napanganga ako. Inabot niya sa akin ang mamahali niyang cellphone. Seryoso? Umiling ako. Huwag na! Akin na lang ang number mo, sabi ko. Tatawagan kita sa telepono ng kapitbahay namin. Mahina siyang natawa. Kailangan mo ng cellphone kaya tanggapin mo na to. Ang kulit ha? Umandar ang sasakyan ni Ethan kaya nagmamadali na akong pumasok. Alam mo naman ang number sa opisina ni Sir Ethan, di ba? Tawagan mo na lang ako doon tapos ibigay mo ang number mo. Bye! Hindi ko na nadinig ang sinasabi ni Xavier dahil pinaharurot na ni Ethan ang sasakyan niya. Hindi ko pa nga nasusuot ang seatbelt ko. Ang bastos mo, inis kong sabi kay Ethan. How did you know that guy? Ngumuso ako. Wala ka na doon. Ganon. Ganon nga. Pinapansin na niya ulit ako, samantalang kahapon at kanina lang, hindi niya ako matignan. Pwede ba akong bumali? Nakangiti kong tanong sa kanya nang makarating kami sa basement. Bakit? Ubus na agad ang pera na binigay ko sa'yo kahapon? Ngumiti ako ng matamis. Umiwas naman siya ng tingin sabay baba sa kanyang sasakyan. Bumili ako ng damit kahapon. Itong suot ko ngayon, may natira pa naman kaso. Bakit ka babali kung ganun? Bibili ako ng cellphone. Nakangiti kong sagot. Seryoso at taas kilay niya akong tiningnan. Kinindatan ko naman siya sabay beautiful eyes. Dumilim naman lalo ang kanyang reaksyon, kaya ngumuso ako. Sige na, kahit sahod ko ng 5 araw lang ay ipabali mo. Pwede na sigurong makabili yun ng magandang cellphone. Hindi pwede. Ha? Bakit? Basta, ayos lang naman na wala kang cellphone ha. Nagkamot ako ng ulo. Nauna na siyang lumabas sa elevator. Ayaw mo talaga? Nakakainis. Hindi niya ako pinansin. Hi, sir. Oh, Farah, tamang-tama may naghahanap sa'yo, sabi ni Betty. Hawak niya ang telepono. Sino daw? May nangyari kaya sa mga bata? Xavier daw. Come to my office. Utos ni Reynan bago ko pa man tanggapin ang telepono sa kanya. Si Betty? Tanong ko. You. Kita mo to, ang bastos. Nakita naman na may tawag para sa akin eh. Sabihin mo na lang na mamaya na lang. Kunin mo na lang ang cellphone number ni Farah. Oo, nandyan na. May sapak na naman ang lalaking to. Ano po yun, sir? Pinilit kong ngumiti kahit na ang totoo ay inis na ako sa inaasal niya. Ayusin mo tong papeles. Utos niya. Agad kong dinampot ang mga papeles na tinuro niya. Tumalikod na ako nang tawagin ulit niya ako. Bakit, sir? Tanong ko. Saan ka pupunta? Dito ka lang. Anya, sabay turo sa upuan na nasa harapan ng kanyang mesa. Palihim akong umirap bago ako naupo sa itinuro niyang upuan. Sinimulan kong gawin ang inuutos niya nang biglang may sumagi sa aking isipan. Napapangiwi ako habang iniisa-isa kong ayusin ang mga papel. Nagkasalubong ang mga mata namin ni Ethan. Mukhang napansin niya ang pagkakalukot ng aking muka. Tinaasan niya ako ng kilay. Sa labas na lang ako, sabi ko. Hindi ako makapag-concentrate sa trabaho. Nakanguso kong dagdag. No, dito ka lang. Do your job. Bumuntong hininga ako at sinikap na gawin ng maayos ang trabaho. Bakit ba ayaw maalis sa aking utak ang mga malalaswa na bagay na nasaksihan ko noon dito sa kanyang opisina? Tinapik ko ang aking noo sabay pikit. Inis niya akong binalingan. Mukhang naiirita na siya sa ginagawa ko. May sarili naman kasi akong table. Kung bakit gusto pa niyang dito sa opisina niya gawin ko ang mga to. Kahapon ni halos hindi ako makalapit sa kanya. Tapos ngayon naman halos ayaw naman akong malingat sa kanyang paningin. Hindi ako makapag-focus. Naaalala ko yung eksenang nasaksihan ko noon dito. Prangkahan kong sinabi. Tuluyan ko nang tinigilan ang aking ginagawa. Kumunot ang kanyang noo at saglit na tila nag-isip. Fuck! Mura niya. Hinilamos niya ang kamay sa muka. Doon ka na sa pwesto mo, sabi niya. Don't do anything that is not part of your job. English, pero naintindihan ko naman ang ibig niyang sabihin. Tungkol siguro sa pagtawag ni Xavier ang tinutukoy niya. Tumayo ako at ngumisi.
Okay sir, sana ganun ka din. Nakangisi kong sambit bago ako lumabas ng kanyang opisina. Pagkaupo ko, inabot sa akin ni Betty ang papel na sinulatan niya ng number ni Xavier. Sino yon? Tanong niya sabay siko. Wala. Tumawa ako nang irapan niya ako. Ikaw ha? May tinatago ka din palang kate. Napalakas ang tawa ko sa kanyang sinabi. Loka ka? Grabe ka naman sa kate. Never been touched, never been kissed to, no? Inikot niya ang kanyang mga mata at hindi na ulit nagsalita pa. Bumalik siya sa kanyang trabaho. Magmerienda na tayo? Aya sa akin ni Betty pagsapit ng 3:00 ng hapon. Pusog pa ako, Betty. Ikaw na lang. Tatapusin ko na lang din to. Sabi ko. Tumayo na siya nang sakto namang may dumating na delivery boy. Good PM po, ma'am. Food bear delivery po. Nagkatinginan kami ni Betty. Kay Miss Farah po? Ako po yon, pero hindi po ako umorder. Sabi ko. Bayad na po to, ma'am. Sagot naman niya. Nilapag niya ito sa mesa ko sabay labas ng kanyang cellphone. Picturean ko po kayo, ma'am. Patabingi akong ngumiti. Kanino po galing? Tanong ko pero hindi naman sumagot. Hindi kaya nagpa-deliver si sir? Tanong naman ni Betty. Pupuntahan ko sana si sir nang magbukas ang pintuan ng kanyang opisina. Sir, nagpa-deliver ka po ng pagkain? Kunot noo siyang napatingin sa pagkain na nakalapag sa aking mesa. No, sagot niya. Kung hindi siya, sino? Maya-maya pa nga ay nagring na ang telepono. Hello? Hey, buti naman at ikaw nang nakasagot. Tanggap mo na ba ang pinadeliver kong food para sa'yo? Madami yan. You can share it with Betty. Napangiti ako. Sa'yo pala galing ang mga to. Thank you ha. Si Sir Xavier yan? Usisa ni Betty. Oo. Ngising-ngisi si Betty. Salamat, Ay! Napatalon ako sa gulat nang malakas na sumara ang pintuan ng opisina ni Sir. What's that? Tanong ni Xavier mula sa kabilang linya. Wala. Okay, sige, ibababa ko na tong telepono. Enjoy your meal. Salamat. Bye-bye. Hindi na ako bababa, sabi ni Betty. Oo, wag na. Sabi ni Xavier, hati tayo dito. Naks naman. Lumabas ka lang, may natalisod na sa iyong kagandahan. Tinawanan ko na lang siya. Hindi ko na lang sinabi sa kanya na matagal ko nang kilala si Xavier. Hindi naman kilala na as in kilala. Basta, mahabang kwento. Madaming pinadeliver si Xavier at hindi namin ito naubos ni Betty. Iuuwi ko na lang ang iba para sa mga kapatid ko. Bago mag-5, lumabas ng opisina si Sir. Sir, uuwi na po kayo? Tanong ko pero hindi siya sumagot. Ano na naman kayang nangyayari sa lalaking to? Dinaig pa ang may regla eh. May sapak talaga, bulong ko. Tumawa naman si Betty. Matagal na kasi ang huli niyang sex kaya siguro ganun. Matagal? Gaano ba siya kadalas dapat makipag-sex? Oras-oras? Parang nitong weekend lang, halos gibein nila ng kasama niyang babae ang kondo niya. May kasama din siyang babae kahapon sa loob ng kanyang opisina. Nagtagal pa sila ng ilang oras doon. Tumawa lang si Betty. Sumenya siya na quiet daw kami. Hindi naman nababalik si Sir Ethan. Panigurado yun. Sumama ka kaya sa amin ng jowa ko, sabi sa akin ni Betty nang makalabas kami ng building. Next time na lang, Betty. May gagawin pa kasi ako eh. Tanggi ko. Dadaan pa ako sa ukay-ukayan para bumili ng susuotin kong damit para bukas. Okay, ikaw bahala. Sayang, kasama pa naman din niya ang mga kaibigan niyang binata. Ay nako, wala akong planong mag-boyfriend. Madami pa akong planong gawin sa buhay. Tsaka kailangan maging maayos muna ang buhay ng mga kapatid ko. Oo na, basta, wag mong pababayaan ang sarili mo. Kailangan mo din ng me time. Oo, next time sasama ako sa'yo. May kikain lang. Tuwang-tuwa ang mga kapatid ko sa mga pagkain na dala ko. Pagkatapos yung kumain, sumunod na lang kayo sa akin sa palengke ha. Bilin ko sa kanila. Nauna na akong umalis. Madami na kaming kakumpetensya kaya kailangan maagang magsimula sa pagtitinda. Pagkatapos kong bumili ng ititindang gulay, sumilip muna ako sa ukay-ukayan sa gilid malapit sa overpass. Nagandahan ako sa sleeveless na itim na dress. Nakipagtawaran ako sa tindera hanggang sa sumuko siya at ibigay sa akin ng 250. Thank you! Kapag may mga ganito ka pang dress na susunod, itabi mo na para sa akin, okay? Naku, Farah! Siguraduhin mo lang na bibilin mo.
Oo naman! Sige na! Hating gabi na nang mabenta namin lahat ng paninda namin. Kumain kami ng lugaw ng mga bata bago kami umuwi. At bago ako natulog, nilabhan ko muna ang susuotin ko para bukas. Nakigamit din ako sa kapitbahay ng dryer.